Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababay natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Bunti programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi pagkaayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagala bagabayan, akala mga paninira, ba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkapitbahay na social media. Sa mga nang buhay sa ating lahat mga bayan, and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 72 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Sunakawa. Meron siyang 43 na mga comments. Ana Cordoba. Meron siyang 23 na mga comments. Nandiyan rin po si Joliet Pintor. Meron siyang 18 na mga comments. And Emmy Joaquin. Meron siyang 17 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Dar, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Lilian Lalyabe, Flaviana Abila, Michael Vinas, Emmy Mapalad, Erlinda Balarasa, Rogelio Postrado from Illinois. Nandyan rin po si Lolita Lopez, Mira Sweet Ayauri, Jenny Howard, Tinkerbell, Ralis Carlinga. I-shoutout natin si Remedios Aben. And hi to Jaime Garcia from Nottingham, England. Nandiyan rin po si Derek Erwina Argilies at kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, sila si Derek William at Miss Maribec A. Siyempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, happy 22 years wedding anniversary sa mag-asawang Juancho Guevara at Rose Guidocos Guevara. Congratulations po! And also, i-greet natin ng happy birthday si Annie Hoson. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today Sunday mga kabayan, no? Ang bilis ng araw talaga eh. Kahapon Saturday, bukas Monday na naman po mga kabayan. So busy naman po si Mami at saka si Daddy mga kabayan. At siyempre sa ating pong mga kababayan na meron silang trabaho mga kabayan, busy ho bukas kasi Monday. But today it's Sunday mga kabayan, so relax time muna, family day muna, at saka manood sa vlog ni Sir Ivan. At doon po sa mga kababayan po na nagbiyahe ngayong araw, so stay safe dyan sa daan kasi nga kapag daan mga kababayan, alam ho natin yan, di ba? Marami kasi mga kamuti riders mga kababayan, so ingat tayo, okay? So happy blessed Sunday sa ating lahat.
So, kahapon makakabayan ko, I am very sure na alam niyo na pong lahat na meron pong sumabog na balita na ito daw si Digong sumibat na papuntang China or Hong Kong makakabayan. Diba? Maraming kahapon na balita at saka yan po na-take up na makasama natin po ng mga pro-admin vlogger makakabayan. Honestly, nakita ko na po yung balita yung makakabayan the other day pa. Kasi 'di ba ang unang na-post niyan yung Abante makakabayan na sabi nga doon sa taga-Abante na may natunugan yata or meron daw natunugan itong si Digong makakabayan. Sabi doon sa balita na probably daw kung bakit biglang nagbiyahe secretly itong si Digong makakabayan dahil daw baka natunugan ni Digong na inirelease na yung warrant of arrest galing sa ICC makakabayan. 'Di ba yun po ang isinulat na konteksto galing sa Abante? Siyempre yan po sinakyan kagad po ng iba po na mga mainstream media, na mga writers makakabayan, na mga balita. Siyempre kapag ganun kasi na scope, medyo sasabog talaga yung balita makakabayan, lalo na warrant of arrest at saka si Digong yung involved makakabayan, 'di ba? Sasabog talaga yan Pero yan po hindi ko pinansin makakabayan. Totoo lang, honestly, hindi ko yan pinansin. Bakit? Kasi nung nabasa ko makakabayan, yung balita po ng Abante, sabi ko fake news to Alam mo kasi. Totoo lang, alam ko makakabayan. Kasi nga 'di ba laging sinasabi dito, na ako po ay nakabantay, lagi pong nakakabantay si Ivan doon sa vlog po ng kabilang kampo makakabayan. So alam ko yung lakad ni Digong. 5 days ago makakabayan, if not mistaken, binanggit na ho yan ni Joy the Vibrator makakabayan. Yes, binanggit na ho yan ni Joey na merong plano ang padapa laban makakabayan na sila ay mga ngampanya doon sa Hong Kong, doon sa Wan Chai makakabayan. So kapag Wan Chai kasi at saka grupo nila ni Digong makakabayan, kapag Wan Chai sa Southern yata yun if not mistaken, Southern Studio, kapag doon kasi na area makakabayan, alam mo natin, sa church area yan, doon ni Kibuloy. Diba yung last time na nandun po yung mga vlogger ng mga DDS makakabayan? Kasi nga, yun po ay sa Wan Chai area. Wan Chai, something stadium na name na yun. So probably, doon yan i-held sa church ni Kibuloy makakabayan. So doon kayo nalaman kay Joey na itong si Digong ay pupunta sa Hong Kong para mangampanya makakabayan. Di ba tingnan nyo, kahit ugod-ugod na itong si Digong makakabayan, nahihirapan na nga na lumakad at saka kailangan na po na hawakan makakabayan. Di ba meron siyang bodyguard na lagi pong nakahawak dito kay Digong. Kasi nga si Digong, nahihirapan na po siyang lumakad makakabayan. Pero siyempre siya po ay gamit ng kanyang makalyado ng padapa laban kasi nga mahihirapan ang padapa laban na mangumpanya kapag sila lang makakabayan. Totoo yan. Mahirapan po yung padapalaban. So para mataas kasi yung init at saka siyempre yung crowd makakabayan, kapag gusto nila na mataas yung crowd, dapat nandyan itong si Digong. Aminin natin, malakas pa rin po itong si Digong makakabayan sa mga tao, sa ilan po na tao makakabayan. Hindi naman po ganun kadami kasi alam mo natin kung ilan na po sila makakabayan. Alam ho natin yan, kitang-kita ho yan. Nanalo lang itong si Digong 2016 kasi siya po ay lumapit sa mga Marcos makakabayan. Yan po ay documented. Meron pong picture yung makakabayan. Mismo si Digong ang pumunta sa baluarte ni PBBM. At siya po ay pumunta doon, humarap kay First Lady Imelda Marcos makakabayan. Diba meron pong picture niyan? So doon, nabodol po yung mga loyalista, kaya siya ibinoto last 2016 makakabayan. Kaya nanalo itong si Digong. So ngayon, doon po sa post ng pages po ng DDS makakabayan, sa post nila, 'di ba meron nakalagay doon na poster na pasasalamat kay PRRD with OFW makakabayan, which is today. Today, that is March 9, Sunday makakabayan. So siya nga pala, before natin re-reactionan itong kanilang poster makakabayan, nalaman rin po yan sa Ivan na confirm na doon po sa area or sa Kibuloy po yung kumuha makakabayan or nag-organize or nag-draft, nagplano ng rally nito makakabayan kasi merong nag-message kay si Ivan. Meron pong nabigay sa atin ng info makakabayan, viewer natin. Kasi ang kanyang pamangkin makakabayan, which is nagtatrabaho po dyan sa name po na Cinemotion Digital Films, doon po nagtrabaho ang kanyang pamangkin. At saka sila rin po yung kinuha ng grupo ni Kibuloy makakabayan.
So ito po yung message ng ating viewers. Sabi nito, hello po, Sir Ivan. May event bukas sila Kibuloy dito po sa Hong Kong. Isa sa pamangkin ko nagwo-work sa Cinemotion Digital Films. So dito po sa screenshot niya, conversation po ng screenshot niya doon sa kanyang pamangkin makabayan, confirm dito na sila po yung kinuha. Sabi dito ng kanyang pamangkin, kami po no choice kasi client po namin kay Kibuloy nga po ata yun na event. Hi, tas tumawa siya makabayan. Sabi pa dito ni ating viewer, sabi niya, PRRD ba yan? Sabi niya, opo, kami po kasi kinuha ng mga supporter niya. So sabi niya dito, kaya po pala umalis si Digong papunta doon sa Hong Kong makabayan. So yun nga ang ebidensya natin na kumpirmado si Digong, grupo ni Kibuloy, merong mangyayari na rally or pangampanya ngayong araw makabayan. So babalikan natin. Dito po sa title ng makabayan sa kanilang pangampanya, pasasalamat kay PRRD with OFWs. Pasasalamat makabayan, mangangampanya pero gamit ang salitang pasasalamat makabayan. 'Di ba? Nakatawa talaga Mangangampanya man lang pero ginagamit po yung word na pasasalamat. Ano to? Naniningil ng utang na loob makabayan? Naniningil ng utang na loob. Tapos hanggang kailan ba tayo? Or hindi tayo. Hanggang kailan ba sila magpapasalamat makabayan? Or ano ang dapat ipagpapasalamat? So kung gusto nilang magpapasalamat makabayan or kung gusto po yung mga DDS na magpasalamat doon kay Digong, so dapat singilirin po natin itong si Digong makabayan. Dapat singilirin po natin. Bakit? Nanalo po si Digong makabayan dahil po sa mga loyalista. So dapat bayaran din po ni Digong na pasasalamat ang suporta ng mga loyalista makabayan. Dahil po sa mga loyalista, hindi siya mananalo makabayan or hanggang Davao lang po itong si Digong. Without the help of the loyalista makabayan. Naging presidente lang ito si Digong dahil po sa loyalista kasi marami pong mga membro ang loyalista makabayan. Alam mo natin yan. Majority kasi sa mga loyalista makabayan, medyo silent lang kasi. Di ba? Totoo naman talaga yan Di ba mga loyalista? Silent kasi yung yung iba pong na mga loyalista makabayan. Hindi sila masyadong exposed dito sa social media, nananahimik lang makabayan. Pero kapag botohan na, sila po ay lumalabas makabayan. Di ba sakto ba ang suggestion ni Sir Ivan? Dapat rin pong magpapasalamat itong si Digong sa mga loyalista makabayan. Okay? So, yun na nga ang istorya na nalaman ko itong si Digong ay pupunta ngayong araw or kahapon pa nga nandun na nga kahapon sa Hong Kong makabayan dahil nga ito sa rally. Kaya hindi ako sumakay doon sa balita po na magkasama natin po ng mga vlogger makabayan na kung bakit daw umalis itong si Digong dahil daw sumibat dahil daw sa warrant of arrest galing po ng ICC makabayan. Pero siyempre, tayo po ay nangahangad na sana lalabas rin po yung warrant of arrest dito kay Digong. At yan po ay malalaman natin makabayan. I am very sure 1,000% malalaman natin yan. Bakit? Usapin na ho ng ICC. Usapin na po ng warrant of arrest. Alam mo natin, ito pong sila si Bato, ito po sila si Bongo, si Digong, mga Duterte, may mga intel ho yan. Malalaman talaga nila kapag lalabas na yung warrant makabayan. Alam mo natin yan. Kasi nga sa mga ahensya natin, dyan sa gobyerno natin, sigurado tayo meron pa rin pong mga kaibigan or merong kontak ito si Digong dyan sa loob po ng ahensya makabayan. Meron talaga yan at meron talaga pong magbibigay po ng info doon kay Digong makabayan kaya malalaman natin yan, di ba? So ang pagpunta ni Digong dyan sa Hong Kong makabayan sa pangampanya. Pero i-twist natin yan. Ano Sir Ivan, do you think pangampanya lang ang pupunta ni Digong dyan sa Hong Kong? Do you think pangampanya lang? Malapit na po yung impeachment trial kay Sara Duterte makabayan. Alam mo natin maraming bank accounts itong si Digong makabayan. Hindi kaya ang pupunta niya dyan sa Hong Kong ay kanyang aayusin, kanyang tatrabahuin yung kanyang bank account makabayan.
account, isa lang ang kanyang bank accounts makabayan. Diba? Hey, diba? Kaya nga nakakatakot kapag kapag magkakaroon dito ng delay yung impeachment trial kay Sara Makabayan. Sinabi na ho yan ng mga expert na meron talagang mangyayari na siyempre mga changes or makakapurma pa itong grupo ni Digong kasi nga dito sa pag-delay ng kanyang impeachment trial Makabayan. Diba? So sana nga, umpisa na nga Ito kasing si Chis Escudero Makabayan, pasaway na pasaway talaga So ipapakita ko rin po sa inyo kung ano ang masasabi po ng mga kababayan natin po mga estudyante dito po sa impeachment kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Storbay lang kita, sir, ha? Sige po, sige po. Sir, alam niyo po ba bakit may impeachment ngayon para kay Sara Duterte? Sa pagkakaalam ko po dahil sa confidential funds niya po pati yung death threats niya po kay President Bongbong Marcos. Ayun, tama po. Ngayon po kasi na-impeach na siya sa Kongreso. Ngayon inakyat na po sa Senado. Ang problema, sabi po sa batas, sa konstitusyon, forthwith, kumbaga agad-agad daw dapat na aksyonan ng Senado. Ang problema, parang tinitenga po ng Senado. Ano pong masasabi niyo doon? Para sa akin po, yung masasabi ko lang dun is parang binabaliwala, parang may tinatago sila, may shady na nangyayari ganon or parang binabayaran sila para i-delay pa. Kasi after election pa daw iaasikaso. Kaya nga no. Pero kayo po, sa tingin nyo, dapat bang simulan na nila? Opo, simulan na po dapat yun kasi malaking bagay po ito. Baka may tinatago po silang malaki, ganun, or si Sara may ginawa po talagang masama. Pabor ka ba na ma-impeach na tong si Sara Duterte? Opo, pabor na pabor po ako kasi may mga ebidensya naman po sa pinapakita yung iba't ibang tao na may nasa confidential funds tsaka yung yung death threats niya po kay PBBM. Thank you very much po, sir. Buti pa yung estudyante Makabayan, naintindihan niya kung bakit in-impeach itong si Sara Duterte. Pero yung mga DDS, di ba mga bulag Makabayan, hindi daw yan totoo. Yan daw ay panggigipit daw sa mga Duterte Makabayan, gonggong talaga Buti pa yung mga estudyante, naintindihan nila. At saka ano kaya ang masasabi dito ni Senator Chis Escudero sa sinabi ng estudyante na sabi niya na baka daw sila ay nabayaran kaya daw gindelay yung impeachment trial kay Sara Duterte Makabayan. Ano kaya ang feelings ni Senator Chis Escudero kapag ito po ay kanyang mapanood Makabayan? Sinabi po ng estudyante, di ba masakit? Ito kasi si Chis pasaway So anyways, for the Makabayan, naalala ba natin, diba, that is how many weeks ago Makabayan, na meron pong nangyaring robbery doon po sa Davao, doon sa Ilustre Makabayan. At saka ang daming nakuha na diba, milyones. Halos daw umabot po lahat ng 100 million kabuuan yung golds na nakuha doon sa Poncia Makabayan. At saka if I'm not mistaken, anak po ng may-ari ng pawn shop na yon, isa pong vlogger Makabayan. Yung si brother yata, yun si brother ang name niya, saka ang kanyang tawag sa kanya Makabayan, si Chris Brand ba yun na taga Davao. At saka siya rin po yung vlogger Makabayan na pag-filean daw ng kaso ni Torion kasi daw inihian niya. Naalala ba natin yan? Yung inihian niya yung poster ni Kiboloy. Di ba si Torion meron siyang kakasuhan po na vlogger taga Davao kasi inihian ang poster ni Kiboloy Makabayan. So anak po siya sa may-ari po ng Poncia Makabayan. Ngayon, doon po sa interview ng suspect kasi nga isa sa suspect Makabayan nahuli. According doon sa testimony po ng suspect Makabayan na sila daw ay hinire kasi siya po ay taga Leyte, taga Albuera Makabayan. Sila daw ay hinire itong sindikato na to para daw guguluhin yung Davao City Makabayan at para daw sisiraan yung mga Duterte. Yun ang sabi niya Makabayan. Problem nyo nung sinabi niya yan kasi nakakaduda talaga Kasi nga sabi niya Makabayan, narinig niya daw sa kanyang kasamahan na yun ang plano. Na sila ay dadalhin sa Davao para daw guguluhin yung Davao Makabayan at para daw sisiraan yung mga Duterte. Doon pa lang nakaduda Makabayan, hindi kaya siya po ay naudyukan Makabayan. Ginamit ito sa politika para babango ang pangalan ng mga Duterte Makabayan. Di ba? Sino bang nakapanood sa kanyang interview? Duda ko, yun po ay inudyukan Makabayan. Palusot na lang yun para magbukhang para babango dito
yung pangalan ng mga Duterte mga kababayan. Sila po ay sinisiraan lang. At dito po sa post po ni Joy De Viber mga kababayan, ni Joey na walang ligo, sabi niya, sinasabotahin nila ang Davao City habang ayuda ng ayuda mga Nograles. Do you know what I'm thinking mga kababayan? Sakto ba yun English? Do you know what I'm thinking? Diba? Klarong-klaro kung sino dito ang kanilang pinagdududahan mga kababayan. Klarong-klaro po kung sino dito ang kanilang pinagdududahan kung sino ang nag-hire ng sindikato ng mga kababayan para sisiraan ang mga Duterte. Diba mga Nograles? Correct me if I'm wrong. Klaro po doon sa sinabi po ni Joey na ang mukhang pinagbibintangan dito mga kababayan. According po sa sinabi po ni Joey, ang mga Nograles mga kababayan. Alam kasi nila na malakas po ang Nograles. Alam po nila mga kababayan na mahirapan dito itong si Digong ngayon. Mahirapan dito itong si Basti ngayon mga kababayan dito sa mga Nograles. Kasi nga alam mo natin kung sino yung malakas talaga noon pa dyan sa Davao City mga kababayan. Ang mga Nograles, alam ho natin yan. Pero syempre, nag-giveaway lang po ang mga Nograles, kaya tinulungan ng mga Nograles itong si Digong para siya mamuno dyan sa Davao City mga kababayan. So dito, babalikan ho natin sa sinabi po ni Basti mga kababayan. Tingnan nyo talagang pamumulitika ito si Basti at saka mag-point kaagad mga kababayan kung sino ang dapat sisisihin dito. Yan kasi ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga Duterte versus sa mga Marcos mga kababayan. Diba ang mga Duterte mahilig mag-point kaagad, ito ikaw dapat sisihin ka ganon. Pero ang mga Marcos, ganyan ba sila mga kababayan? Diba hindi? Kahit minsan, kahit isa, wala pong ganyan sa mga Marcos. Hindi sila marunong po mag-point mga kababayan. Pero ang mga Duterte, una-una kagad. So dito mga kababayan, pinaparinggan niya yung Chief of Police, si Maribel and also si PBM. For more details, let's watch this. That individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. Sinadya. Sila ito sila na magkakon sa mga samukot lang kung mga Davao. Madali bayaran ng isang tao para gumawa and a promise of a reward pag nagawa nila yung criminal activity. But on the other hand, dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. It encourages criminals to do these kinds of activities. Okay, so yung statement na yung mga kababayan, sinupalpal ho yan ni Atty. Claire Castro. Kasi nga, diba sabi niya, yung pamumuno daw ni PBM at saka ng PNP, very lenient na mga kababayan. Ito ang sagot ni Atty. Claire. For more details, let's watch this. Recently, may binanggit po si Mayor Baste Duterte na parang lenient daw po ang Marcos administration towards criminal, kaya parang hindi raw po natatakot ngayon yung mga criminals na gumawa ng mga criminal activity. And binanggit niya rin na parang encouraging daw po na nakikita ng mga kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palace. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito, panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. O, diba? Butata makabayan. Atty. Claire yan eh. Alam niyo kung bakit nasabi ni Baste makabayan na lenient daw ang pamumuno ng PNP chief at saka ni PBM dito sa kriminalidad ng bansa natin makabayan? Kung bakit nasabi niyan? Kasi nga sa panahon po ng mga Duterte makabayan, klarong-klaro to, diba DDS? Alam mo natin yang lahat.
Sa panahon kasi ng mga DDS makabayan, panahon po ni Digong, napakaingay kasi ng mga vlogger, napakaingay kasi ng mga DDS supporter sa mga nangyayari sa war on drugs makabayan. 'Di ba? Napakaingay talaga nila. Konting galaw lang po ng mga pulis, ginvlog kagad yan. Ginbalita kagad niya makabayan. Ito kasi yung pagkakaiba dito sa panahon ni PBM, silent makabayan. Silent but effective. Hindi lenient ang panahon po ni PBM, kundi sikreto po nilang tinatrabaho makabayan. Epektibo po. Makikita ho yan sa data ng PNP makabayan. Kung ilan ngayon ang arestado, ilan ngayon ang sumuko ng mga involved dito sa drugas makabayan. Meron ho yan. Meron pong data makabayan. Hindi lang masyado na highlights dito sa mainstream media, hindi lang masyadong na-highlight sa mga vlogger makabayan. Ilan kaya lahat ang vlogger po ng mga DDS? Marami sila makabayan. Kahit noon pa ho, sa panahon ni Digong, marami pong vlogger si Digong makabayan. Kaya nga kagad-agad, makaka-disseminate sila kagad po ng info makabayan. So highlight nila noon yung war on drugs ni Digong. Kaya nga masasabi nila na mas matapang si Digong, epektibo daw si Digong, kasi na-highlight makabayan. Sa panahon ni BBM, hindi masyado makabayan. Sikreto naman kasi. Pero epektibo ho yan. Diba? Bloodless pa makabayan. Bloodless pa. Kung dito po sila nagbabase, itong sila si Baste makabayan, sa nakikita nila sa post po sa Facebook na ito daw mga mahilig gumamit po ng drogas ay napapakita na sa Facebook, nagbablog na, marami makabayan, patayan dito, patayan doon, nakawan dito, nakawan doon. Kung doon sila nakabase makabayan, mas marami pa hong yan na nangyari doon sa panahon po ni Digong makabayan. Ang ginawa nila, tinabunan nila yan. Diba? Totoo naman talaga yan eh. Tinabunan nila makabayan. Ginprotektahan nila si Digong. Kaya hindi natin napansin o hindi po napansin po ng mga ordinaryong mga Pilipino na hindi masyadong babad sa social media makabayan na mas malala pa pala sa panahon po ni Digong kaysa ngayon makabayan. Ngayon kasi na-highlight na masyado kasi nandyan po yung mga DDS vlogger, nandyan po mga mainstream media. Siyempre yung mainstream media makabayan, since noon pa talagang fair naman sila. Doon po sa panahon naman kasi kay Digong makabayan, medyo iniipit kasi sila makabayan, 'di ba? Sinusuppress nila, talagang iniipit po yung mainstream media sa panahon po ni Digong. Ngayon kasi free na free po lahat makabayan. Wala pong iniipit si PBM. Diba namin si media, wala makabayan. Kaya libres lang makakabalita makabayan. Unlike doon kay Digong, ginaganon kasi sila, diba? So nakikita natin kagad po yung mga balita tungkol dito sa mga patayan or saan man yan. Meron po mga dito po sa social media makabayan, kaya kitang-kita kagad. Pero yan po ay sinosolusyonan ng PNP at ng Marcos admin makabayan. Makikita ho yan sa data ng PNP, di ba? Huwag kayo maniwala doon sa mga DDS, magunggong yun eh. Sabi nila na, tingnan nyo, nagbablog na yung mga addict, yung mga gumagamit po ng alam nyo na, yung ubas makabayan, hindi daw nirespeto yung administration kasi daw lenient makabayan. Pinabayaan na daw ng Marcos admin. Hindi yan totoo makabayan. Yan po ay tinutugunan. Sila po ay hinahunting po ng PNP makabayan. Sila po ay pinaghahanap ng PNP. 'Di ba? Napapansin ba natin yung mga gumagamit po ng drugas makabayan sa social media? Sila po ay unti-unti po ngayon na nahuhuli na kasi nga sila po ay pinaghahanap makabayan. Hindi sila hinahayaan po ng PNP. Okay? So anyways, for the time makabayan, dahil pag-usapan na po natin itong si Digong at saka yung Davao makabayan, syempre, alam nyo na po yung nangyari. Alam mo natin lahat. 'Di ba? Mataas po yung nakuha na survey rating ng Nograles kaysa dito kay Digong makabayan. 'Di ba nakuha po kay Nograles is 43%, kay Digong makabayan 38%, bumaba na po makabayan. Ang ibig sabihin yan, gusto talaga ng pagbabago ang taga Davao. Kasi nakikita po ng taga Davao ngayon na hindi maayos pagkadala ng mga Duterte yung Davao makabayan. Puro lang bunganga, puro lang pagmumura. Pero yung kanilang action makabayan, kulang na kulang. Kaya ngayon, naisip na po ng taga Davao na iba na naman po dapat yung mamuno makabayan. For more details, let's watch this. Dito tayo kay Digong at kay Nograles. Ito mga kababayan, sa totoo lang ito po ang nagsabi na
hindi lang tulay ang bumagsak. Pati si Digong bumagsak na rin. Ay, Diyos ko, pamangkin. Finish na, kawawa naman. O, eto na. Pakita ko sa inyo ha, nang hindi ito fake news, hindi tayo nagsisinungaling, mga kababayan. Ayan. Mayoral T reference, ano ba to? Mayoral T preference pulso ng bayan 2025 election of City of Davao, Davao del Sur Region 11. So, Nograles, Carlo, Independent, 43%. Duterte Rudy, HTL, 38%. Cubos Bishop, 15%. Tan Joselito, 2%. At kay Julaini Jonathan, 2%. Ayan po, klarong-klaro, mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao. Province of China ni Digong, ang Davao City. 43% versus 38%. Bagsak po ang survey ng Lolo Pentanel ninyo. Putang inang yan. 30 years akong namuno sa lugar na yan. Tapos tatalunin lang ako ng isang bata. Ito klaruhin ko lang sa inyo, mga kababayan. Yung posisyon ng mga Duterte sa Davao, hiram lang nila yan. Fake news daw ang pinakita ko, tanga. Kung fake news to, andito yung pulso ng bayan, no? Survey. Social Pulse Philippines. Hindi ito fake news. Hindi ito fake news. I-search ninyo. Pulso ng bayan. Davao City Survey. Nograles nangunguna. I-search ninyo. I-search ninyo. Para hindi kayo masabihang tanga. At hindi ko kayo masabihang putang ina ninyo. Hinampas na kayo ng katotohanan. Sasabihin nyo pa rin fake news yan. Ayan pulso ng bayan survey. 43% si Nograles, 38% si Digong. Ayan, pulso ng bayan survey. Klarong-klaro. Malinaw pa sa sikat or sa refleksyon ng bunbunan ni Bato na bagsak po at kulilat si Digong nyo. Mayoralty preferences. Pulso ng bayan 2025 election. 43% si Nograles, 38% si Digong. Ayan Kaya sasabihin, ito bago ko i-continue ito, mga kababayan. Yang panunungkulan ng mga Duterte dyan sa Davao, hiram lang nila yan. Ang katotohanan po talaga, ang mga Duterte ay taga parting Visayas po yan. Correct me if I'm wrong, taga Leyte po yan sila, taga Palulite. Palulite ba? Or basta correct me if I'm wrong. Taga Leyte po yan sila. Hindi po talaga sila taga Davao. Ang mga nangunguna po talaga dyan sa Davao, bago pumasok ang mga Duterte, Loyola, Garcia, Nograles. Yang tatlong angkan dyan sa Davao. Loyola, kalaban ng tatay ni Digong. Garcia, kalaban din ni Digong. Nograles, kalaban din ni Digong. Tatlong angkan ang kanilang kalaban. Taga Maasin Leyte po sila. Hindi pala sila taga taga Maasin Leyte. Hindi po talaga sila. Yan ang katotohanan, hindi sila taga Davao. Hiram lang nila ang posisyon na yan. Hindi nyo ba nakita ang video na kung saan nanumpa si Nograles na makipagsanib puwersa kay Digong at pamilya ang tatay ni Nograles na makipagsanib puwersa at makipagkaibigan kay Digong kasi hindi kaya nila Duterte at Nograles na magkagulo sa Davao. Kasi yan ang pinakamatagal na kalaban ni Digong na hindi niya basta-bastang matalo. Mayor lang ang kayang takbuhan ni Digong sa Davao. Tumaas lang ang power niya nung tumakbo siyang presidente. Pero pag tumakbo siyang congressman, gobernador, hindi mananalo si Duterte dyan sa Davao. Yan ang pinakamalaking kalaban ni Digong, ang Nograles. Pag pumasok si Digong congressman, gobernador, nung hindi pa siya nagpresidente, hindi niya kayang tibagin. Meron akong patunay at video dyan na kung saan
Nanumpa ang mga Nograles na makipagkaibigan na sila sa mga Duterte at pinahiram ni Carlo Nograles ang kanyang posisyon bilang congressman kay Pulong. Ngunit nung pinahiram ni Carlo Nograles kay Pulong ang pagiging congressman kasi ginawa siya ni Digong si Nograles sa Malacanang, inappoint siya ni Digong. Ang sabi ni Digong, i-appoint kita sa Malacanang, ipahiram mo kay Pulong ang pagiging congressman. Totoo yan. Gusto nyo ipakita ko sa inyong picture at video na numpa si Nograles na makipagkaisa kay Duterte. At nung naging presidente si Duterte, ginawa niya si Nograles na isa sa kanyang gabinete sa Malacanang. Hindi nyo ba alam bago nagtumakbong mayor si Nograles ngayon kung kaano-ano ni Digong? Ano ang role ni Nograles sa Malacanang bago siya tumakbong mayor ngayon at kinalaban si Digong? Inappoint siya ni Digong sa Malacanang. Bitawan niya lang ang pagiging congressman at ipalit si Pulong. Yan ang totoo. Kaya ngayon, Digong, ibalik mo ang posisyon na hiniram mo na matagal nang pinalpak mo. Yan ang katotohanan. I-search ninyo kung anong trabaho ni Carlo Nograles bago siya ngayon naglaban sila dalawa ni Digong. Mga DDS, masakit na naman to sa damdamin. Hindi nyo alam, mag-research kayo. Carlo Nograles. Para malaman nyo kung anong trabaho niya sa Malacanang. Ito para makita ninyo. Ito. Nograles is the author of landmark legislation such as Green Jobs Act, which is held by International Labor Organization as first of a kind in the world. The Job Street Philippines Act, which provides our countrymen with better access, opportunity for employment, and universal access. Quality. Honorable Carlo Alexis Nograles, Cabinet Secretary. After spokesperson, naging commissioner ng civil service. Bago si Nograles tumakbong mayor, inappoint ni Digong sa Malacanang, ginawa niya ang isa sa kanyang gabinete yan. Bumaba si Nograles pagka-congressman, pinalit si Pulong. Pero anong nangyari? Carlo Nograles. Ito. Was born September 3, 1976, is a Filipino lawyer and politician who served the chairperson of the Civil Service Commission under by President Rodrigo Roa Duterte. Bago siya nag-mayor. Ngayon, kalaban ni Duterte. Magbasa kayo ng resibo. Tandaan ninyo, pinahiram lang ng mga Nograles ang posisyon dyan ni Pulong pagiging congressman. Kasi never tumakbo si Duterteng congressman at gobernur dyan kasi masakit. Hindi niya kayang magpanalo. Mayor lang talaga siya ang kaya niya. Ngayon ang tanong, mapapasok pa ba? Hiniram lang ng mga Duterte ang posisyon sa Davao. For 30 years, palpak ang kanilang pagmumuno dyan sa Davao. Kaya kailangan bawiin na ng mga unang namuno dyan. Labanan ng mga Nograles at mga Duterte. Hindi ikakaunlad ng Davao yan. Bagkos nakipag-isa sila para ikakaunlad sa Davao. Pero anong ginawa ng mga Duterte nung binigyan sila ng power ng mga Nograles? Binigay sa mga Duterte ang posisyon for 30 years. Walang nangyari. Kaya baka naman ngayon, Digong, ibalik mo na sa mga Nograles yung hiniramong posisyon. Digong, ibalik mo na sa mga Nograles yung hiniramong posisyon. Ayun video, Pag-abot sa 2010, atong nidagan si Rudy bilang presidente sa Pilipinas. 2016. From that day forward, giingnan mo, I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family. Diba? Narinig nyo? Simula nung tumakbo si Duterte noong 2016, sinabi niya sa mga taga Davao ng pamilyang Nograles na loyally support sa mga Duterte. Pero anong ginawa ng mga Duterte? Nagpakumbaba ang mga Nograles.
Binigyan ng power si Digong. Pero anong ginawa nila? Wala. Wala. Kaya, so, panahon na naman po siguro na humiwalay ang mga Nograles sa pamumuno ni Digong. Hindi na kasi maganda. Sabi mo, malapit nang lumabas ang baho ng admin. Sa tagal ninyong paninira kay Pangulong Bongbong Marcos at sa administrasyon ni Marcos or sa Marcos administration, may napatunayan ba kayo? Umpisahan natin kay Maharlika. Ipangalawa natin kay Banatbay. Isunod natin kay Glinchong. Isunod natin kay Sas. Isunod natin kay Duterte. Isunod natin kay Sara. May napatunayan ba kayo? Puro kayo sabi, malapit nang lumabas ang baho ng administrasyong Marcos. Kung isa-isahin natin, lahat ng naglabas, may napatunayan. Yung mga kwento ni Maharlika, natutunayan. Yung mga sinabi ni Digong, may ebidensya. Kay Digong pa nga lang mismo, hindi nakapanipaniwala eh. Maniwala pa ako na si Digong hindi na marunong humakbang at sa lapid na ang dila. Mas maniniwala ako. Pero yung sinabi niyong adik si Marcos, magnanakaw si Marcos, ba't hindi niyo ipa-impeach? Gagawa na uman ulit kayo ng AI video na sabihin yung nakaganon, tapos i-play nyo sa Amerika para hindi makasuhan ang naglabas. Ilabas nyo dito sa Pilipinas, mag-party-party kayo kung saang mga hotel yan, tapos doon nyo i-play. Para pag may nakasuhan, kakanta kung sino ang nasa likod. Ba't doon nyo i-play sa Amerika? Para pag nagkaso, walang makakasuhan kasi sa Amerika nyo nilabas. Hindi naman bobo ang mga ang mga BBM supporter eh. Mga DDS lang ang tanga. Bakit doon nyo i-play sa Amerika at hindi nyo i-play dito sa Pilipinas? Para pag kinasuhan yung naglabas, kakanta siya kung sinong nasa likod. Ba't doon sa Amerika ninyo i-play? At bakit yung mga matatapang ninyong vlogger ngayon, yung isa nasa Japan, yung isa nasa Amerika? Kung talagang tama ang pinaglalaban ninyo. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, syempre shout out natin. Nandiyan po si My Hope Vlog, Romulo Delino. Nandiyan po si Elizabeth Habihan, Melvin Pilinta, Miles Valdez. I-shoutout natin si Romulo from Atimunan, Quezon Province. Nandiyan po si Kath de la Cruz, Nas Omega from Santa Rosa, Laguna. Hi to Lola Lels sa Filipina Life. Nandiyan po si Belma Micabalo, Henry, Apolonio Nocido, Rocky Jan Cortez, Lerma Sondita, and hi to Mary Jane Tan. Okay, so before tayo magpapatuloy sa ating talakayan makabayan and also pangungurot sa mga gunggong na mga DDS, meron muna akong i-plug in sa inyo. Meron ko ibabalita sa inyo makabayan ba kasi hindi nyo alam na meron pong bagong programa sa Radyo Pilipinas makabayan. Alam natin yung Radyo Pilipinas. So meron silang bago na segment makabayan, programa doon sa Radyo Pilipinas, Vloggers ng Bagong Pilipinas. So makikita nyo doon yung mga paborito nyo ng mga vloggers, lahat vloggers makabayan. Actually, ito po yung naumpisahan na last Monday. Last Monday makabayan, that is March 3. So ang una na sumalang doon, sila po si Palerista. Diba? Kilala na natin si Palerista makabayan and also si Tropang Ilonggo. So ngayon, March 4, sumalang sila si vlogger ng bayan and also si Stephen Lee makabayan. So March 5, nandun si Rod Mosa at saka si Nyolo makabayan. Kilala niyo po itong si Nyolo. Yes, sumalang siya last March 5 makabayan. March 6, nandun po itong si Balita at Kalaman, si Kume makabayan, si Kume, and also si Joshua Corpus. So, March 7, nandun po si Mami Ping, kasama niya itong si Banat Boy makabayan. So, kagabi, ang sumalang doon makabayan, yung kabataan ng Bagong Pilipinas or BBM Youth Movement makabayan. Kilala ba natin yung grupo na BBM Youth Movement? Sila yung sumalang kagabi doon sa vloggers ng Bagong Pilipinas makabayan. So sana ate pong suportahan makabayan, sana suportahan natin. Kasi nga kapag makikita po ng Radyo Pilipinas na maganda yung engagement doon sa segment na yon or sa programa ni makabayan, ipagpapatuloy po ng Radyo Pilipinas ang vloggers ng Bagong Pilipinas. Maganda ang kanilang topics makabayan. Siyempre, bawal ang mga fake news doon. Ang mga fake news, nandun yan sa kabilang kampo makabayan.
So lahat po na kumakalat ng mga fake news, dyan nila aayusin mga kabayan. Sasagutin nila sa segment na yan. Okay? So maganda talaga. At saka check it out. Check it out. Okay? So that is Monday to, I'm not sure kung Monday to Sunday ba mga kabayan. I'm not sure kung Monday to Sunday, pero ang sure, Monday to Saturday. So since today is Sunday, hindi sure si Sir Ivan kung meron ba ngayong gabi mga kabayan. Pero sure na sure, bukas makabayan. Hindi ko lang sure kung sila na ba si Marabella, si Sir Dante Maravillas makabayan. Hindi ko lang sure, hindi pa sure yung schedule or hindi pa sure kung sino yung next na vlogger or bukas makabayan. But I've heard para yatang si Sir Dante Maravillas at saka meron siyang partner makabayan. Okay? Again, Radyo Pilipinas. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo mga kabayan kasi meron pong taga-tribo, meron pong Muslim na nasalita ngayon. Dahil nga sa blaming tactics ng mga Duterte na magpatuturo kaagad kung sino yung dapat sisisihin dito po sa kriminalidad na nangyari po sa bansa natin mga kabayan. So nagsalita na ang Muslim, tribo mga kabayan. For more details, let's watch this. Yung presidente. Kung may raming adik sa lugar nyo, sa barangay nyo, sa lungsod, sa munisipyo nyo, bakit mo sisihin si presidente? Ano bang silbi ng kapitan? Anong silbi ng mayor? Anong silbi ng mga kapulisan? Diyan sa inyong lugar, bakit mo isisi kay presidente? Kung talamak yung drug sa inyong lugar. Kung talamak yung droga, yung krimen sa inyong barangay, bakit mo sisihin yung presidente? Ano bang ginagawa ng kapitan? Ano bang ginagawa ng mayor? Ano bang ginagawa ng mga pulis? Bakit isisi mo doon sa taas? Wala na bang kakayahan mag-govern ang ating mga local officials sa kanilang constituent? Na lahat na lang problema isisi doon sa taas. Ang problema ngayon sa Davao City, yung mga nakawan, merong patayan, meron po sa drugas makabayan, dapat ang i-point out natin itong si Baste kasi siya po ang mayor makabayan. Ang ibig mo niyan sabihin, incompetent si Baste? Malamang, incompetent talaga itong si Baste. Magaling lang sa ngaw-ngaw makabayan. Magaling lang sa daldal. Diba? Nagpo-point ka agad dahil daw itong PNP chief na to, bla bla bla. Dahil daw itong si PBM, bla bla bla. Maraming sinabi makabayan. Hanggang umabot doon sa bangag, adik, diba? Magtuturo na kaagad. Buti na lang no ang taga-tribo, buti na lang yung mga Muslim na intindihan lang makabayan kung sino dapat ito yung aaksyon. Kung tayo problema lang dyan sa Davao, kung tayo problema dyan sa bansa natin na issue makabayan or ano man yung issue na yan, isisisi ka agad kay PBM. Konting problema, isisisi ka agad kay PBM. Diba mga kaban, gunggong talaga eh. So dapat ang lokal, aaksyon yan. Dapat ang lokal. Kung doon man sa Davao, dapat si Baste, aaksyon makabayan. Hindi lang lagi nagtatambay sa kanyang office, hindi lang lagi nagtatambay dyan sa kanyang vlog, sa kanyang studio, puro lang daldal. Dapat magtatrabaho rin po itong si Baste. Wag incompetent. Incompetent naman kasi. Di ba meron pong nagsabi na newscaster niya makabayan. Ay siya nga pala, sinabi rin po yan ni Atty. Claire. Ibig bang sabihin siya ay incompetent? Butata. And also, ipapakita ko na po sa makabayan. Ito na po sinabi ng Pinklawan. Actually, ito yung nakita ko na video doon po kay Boss Mike Cervera. So maganda kasi ang sinabi dito ng Pinklawan makabayan, talagang tiniris na dito yung mga DDS. For more details, let's watch this. So, gusto ko lang gumawa ng political vlog ngayon kasi sobrang tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari mga nakarang araw. Tuwang-tuwa ako kasi nakikita ko sa aking mga mata na pinagbabayaran na ng mga DDS vloggers ang ginawa nila sa Pilipinas. Grabe kasi sila magpakalat ng fake news. Ang lala. Tapos ngayon, ang bukang bibig nila, freedom of expression. Ano daw? Tapos yung i-celebrate ang pagsasara ng ABS-CBN. Tuwang-tuwa kayo nang idemanda ni Duterte si Maria Ressa. Tapos ngayon mag-freedom of expression kayo. Sa alam mo, hindi ko kayong maintindihan. No? Ini-question yung korupsyon ng Romualdez at Marcoses ngayon. Pero pag confidential funds, pinagtatanggol nyo. Sa ngayon, walang maniniwala sa inyo. Hindi pera ng bayan at kapakanan ng bayan ang pinagtatanggol. Ang totoong pinagtatanggol nyo ay mga Duterte. Huwag na tayong maggagohan, ano ba? Feeling ko nga ngayon, buti na lang nanalo si Marcos. Kasi si Lenny, hindi siya patola at nire-respeto niya ang freedom of expression. Kaso si Marcos ang kinalaban nyo, durog kayo ngayon. Saka yung ilusyon niya na malakas pa ang mga DDS. Hindi.
wala na kayo. Alam niyo kung anong meron Wala na ngayon? Yung illusion nyo. Illusion. Yung illusion nyo na feeling na marami pa kayo. At yun yung katotohanan na wala na kayong pwersa. Nalubog na kayo. Unti-unti na kayong dinudurog ng Marcos at Romualdez. Madali, maganda tong bigyan ng reaksyon, oh. Pakinggan nyo, oh. So gusto ko lang gumawa ng political vlog ngayon kasi Ay, dalas-dalasan mo. Okay lang yan, oh. Dalas-dalasan mo na yan. Diba? Oh. sobrang tuwang-tuwa ako sa mga nangyayari mga nakarang araw. Akay, naku, kami rin, matagal nang tuwan-tuwa eh. Oo, eto na nga nagpapasaya sa amin lagi. Di po ba mga kababayan? Ito naman talaga eh, nagpapasaya na sa atin. Pag nakikita na natin itong mga DDS, durog na eh. Tuloy. Tuwang-tuwa ako kasi nakita ko sa aking mga mata na pinagbabayaran na ng mga DDS vloggers ang ginawa nila sa Pilipinas. Correct. Yan po talaga ang mga nang sira sa atin eh. Yung mga vlogger ni Digong, matindi. Palibasa mga kababayan eh. Sila lang ang may karapatang magsalita nun eh. Wala hong mga vlogger na mga sa asalungat sa kanila, no? Yari ka nun, no? Nasabi ko na yan eh, yayariin ka talaga kapag ka ikaw kumontra kay Digong. Nako! Grabe kasi sila magpakalat ng fake news. Ang lala. Tapos ngayon, Totoo yun, napakarami nilang nilang magpakalat ng fake news. Sobrang lala. Ayan tuloy, oh, di ba? Namulat ang taong bayan, akala nila kasi ang mga tao wala pang cellphone. Ngayon mga kababayan, napapanood na tayo. Tapos na. Alam na nila na niloloko lang sila ng mga vlogger ni Digong. Tuloy. ang bukang bibig nila, freedom of expression. Yan na nga lagi. Oo. Kalayaang pagpamamahayag. Freedom of expression. Di ba? Laging yan ang palusot. Pero nung panahon, mga kababayan ni Digong, walang kalayaan ng ABS-CBN, no? Walang kalayaan si Maria Ressa, no? Walang kalayaan ng lahat nun kasi kung ang ABS-CBN ay kinatay nila, kung si Maria Ressa ipinakulong at dinimanda nila, ano pa kaya tayo na mga kababayan, simpleng tao? Baka mamaya mga kababayan, ang gagawin nila, papasukin ka na lang sa loob, hihilahin ka, isasakay ka sa puting van, at hahanapin ka ng iyong mga kamag-anak, ng iyong pamilya. Ayun, mga kababayan, hindi ka na makita. Pagkatapos ng isang linggo, makikita ka, lulutang-lutang ka na lang, doon saan? Sa Pasig River. Diba? Oo, ganun yun. Tapos yung i-celebrate ang pagsasara ng ABS-CBN. Tuwang-tuwa kayo nang idemanda ni Duterte si Maria Ressa. Tapos ngayon mag-freedom of expression kayo. Sa alam mo, hindi ko kayo Totoo yun, mga kababayan. Noon, tuwan-tuwa itong mga DDS vlogger na to. Tapos, nung pinakulong at dinimanda si Maria Ressa, sinibak yung ABS-CBN. Tuwan-tuwa sila, mga kababayan eh. Tapos ano nangyari? Diba? Sabi rito ni Edgar, SMNI lang ang malaya nun. Totoo yan. Kaya nga maraming naluto ang utak nun eh. Oo. Diba? Buti na lang si Pangulong Bongbong. Mga kababayan, magaling. Magaling siyang lumaro sa politika. Nakipaglaro saan? Sa laro ni Digong at ni Sara. Ayun. Talo. Tuloy. maintindihan. Question yung korupsyon ng Romualdez at Marcoses ngayon. Pero pag confidential funds, pinagtatanggol nyo. Sa ngayon, Correct. Yan naman lagi nating sinasabi. Batikos kayo ng batikos kay Pangulong Bongbong, kay Speaker. Pati si First Lady, dinadamay ninyo. Diba? Pagdating kay Sara, confidential fund, saan napunta, wala kayong masabi dyan. Pagdating kay Roque, anong ginawa ninyo? Pinatakas nyo pa. So anong kabuluhan ng ginagawa ninyo? Sa tingin ninyo, paniniwalaan kayo ng tao? Hindi, no? Aniwala kayo, hindi kayo paniniwalaan dito. Sige kuya, pasok. walang maniniwala sa inyo. Wala. Hindi pera ng bayan at kapakanan ng bayan ang pinagtatanggol. Ang totoo, Correct. Oo. Pera, kaban ng bayan.
ang pinagtatanggol ng mga mga tulad ko. Yung iba, puro na lang sentimento. Ako nagtatanggol dito, yung iba, puro sentimento. Puro sama ng loob yung hinaing, ano. Putik na yan. Pati pamasahe, problema. Ano? Tuloy. Ang pinagtatagol nyo ay mga Duterte. Huwag na tayong maggaguhan. Ano? Huwag na tayo maggaguhan. Duterte lang pinagtatanggol nyo. Kuya, lagi ko sinasabi yan dito. Sabi ko, wala naman talaga, hindi naman sila sa para sa bayan. Kung hindi, mga kababayan, para lang sa mga Duterte yan. Di po ba, mga kababayan? Oy, naku, mga kababayan ko, kita nyo sa lahat ng mga issue ng mga Duterte, tahimik yan. Feeling ko nga ngayon, buti na lang nanalo si Marcos. Kasi Ay, naku, buti na lang talaga. Oo, buti na lang! Nanalo, Arnold, nanalo si Marcos. Kahit ayaw-ayaw, hindi binoto ni Arnold yan, nanalo pa rin, Diba? Wala kayong magagawa. Presidente na si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat, tinutulungan ninyo. Kayo pa naninira dito. kaya Nino, hindi siya patola at nire-respeto niya ang freedom of expression. Kaso si Marcos ang kinalaban nyo, durog kayo ngayon. Siyempre! Durog talaga yan! Magkaroon ba naman ng mga gwapong vlogger si Pangulong Bongbong? At magkaroon ng magaganda, gwapong taga-suporta? Paano hindi madudurog yung mga yan? Ay nako mga kababayan, pasalamatan ninyo mga sarili ninyo. Oo, kayo talaga ang bida rito. Kami, amuyong nyo lang eh. Sa totoo lang ako ikinukonsidera ko yung sarili ko na amuyong nyo lang. Tagasunod nyo lang. Kaya nga tawag ko sa inyo dati, boss. Diba? Boss ko kayo eh. Arnold Lopez, handa mo na yung address mo, message mo na. Papadala ko na yung mga t-shirt nila. Diba? Dumating na lahat. Yung galing Italia. Naku, mga kababayan, ang ganda. Diba? Sige, tuloy. Wala na, durog na yung mga DDS. Durog na, durog. Durog na durog, parang durog na paminta. Diba? Hoy, yung mga bakla dyan, umamin na. Alam ko naman, pinadurog nyo na yung mga itlog nyo sa Thailand. Pero yung iba dyan, nagpapanggap pa. Di ko naman sinabing si Banat pa yan, ha? Paminta. Eto na. Tuloy. Yung ilusyon niya na malakas pa ang mga DDS. Hindi. Wala na kayo. Wala na! Anong tingin ninyo? Malakas pa kayo? Hindi na, no? Anong malakas? Wala nang lakas si Digong, di na nga makalakad. Ilan ang tagatukod? Ilan ang tagatukod ni Digong? 4, isa sa harap, sa tagiliran, kabilaan, at sa likod. 4 tagatukod ni Digong eh. Anong malakas pa ron? Tapos eto pa, survey, lumalabas. Si Digong, wala na. Ay, wala na. Malayo na yung distansya ng rating ng boboto sa kanila. Ano kung anong meron kayo ngayon? Yung ilusyon nyo. Yan, ilusyon nyo na lang talaga yan eh. Managinip kayo. Araw-araw, maya't maya. Kada oras, kada segundo. Ilusyon na lang meron ng mga DDS, Totoo yan, ilusyon na lang. Yung ilusyon nyo na feeling na marami pa kayo. Feeling nyo na lang daw yun, marami kayo. Sabi nito. Feeling nyo na lang yun. Pero hindi ba kayo natatauhan? Ang tagal nyo nang nananawagan ng people power. Diba? Ilang beses na nanawagan ng mga DDS people power daw. Pero mga kababayan, puro na lang power, walang people. Ilan ba yung dumalo doon sa EDSA nung nanawagan sila? 13. Kasama anino yan, 13 lang sila. People power na tawag nila ron. Ibang klase, no? Tuloy. Tingin na yung katotohanan na wala na kayong pwersa.
Dahil tanggapin nyo na talaga yan. Kaya lang in denial sila. Oo. Para bang may sakit na ayaw nilang matanggap pa. Oo, in denial pa yung mga yun eh. Hindi pa nila kayang tanggapin na walang-wala na. Gcash power na lang ano. Ayun, yung mga vlogger nila nangihingi na lang sa Gcash. Oo. Oh, di ba? Putik na yan mga kababayan. Wala na to, palasak na mga Duterte. Alubog na kayo. Oh. Unti-unti na kayong dinudurog ng Marcos at Romualdez. At mga vlogger. Sinama yung sarili. Ha? Wala na daw kayo. Durog na daw kayo. Wala na daw kayo power. At unti-unti na kayong dinudurog ni Pangulong Bongbong at ni Speaker at ng mga vlogger. sama sarili. Para yung auntie mo. Jojo Chavez. Laging sama sarili. Ay! Okay, so bago tayo mag-jump po sa ating next topic, shout out natin. Nandyan po si Jess Tubtub from Calaba, Laguna, Elizabeth Abilionar from Hong Kong at Macau, a shout out sa Zuazo family from Lapu-Lapu City, Cebu. Hi to Evelyn Garcia. I-shout out natin si Jemson, Jimboy Jeriel at Regine of Mandawi City of Cebu. Greetings from Rodolfo Radadarbor of Tansaga, Cavite. Hi to LC from Ifugao Province. Shout out sa Lorenzo Family, Car Region. Nandiyan rin po si Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna, Josephine Gallego, Amy Joaquin, Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite, and hi to Luisito Niedo. Okay, so syempre bakabahan ko, hindi natin kakalimutan ang mga good news para malaman po ng mga DDS, na mga gunggong magkakabayan, na mga anti-Marcos at lagi pong napapalaganap ng mga fake news para malaman nila kung ano ang tinatrabaho ni PBBM at kung ano ang mga lakad ni PBBM at kung ano rin po yung mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno, ahensya ng ating gobyerno makakabayan. Okay, so for more details, let's watch this. Magandang araw, Pilipinas! Ngayong Women's Day, nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa malaking papel ng kababaihan sa pag-unlad ng bansa, kasabayang pagtiyak sa pagsusulong at pagprotekta sa kanilang karapatan. Malaki ang kontribusyon ng mga kababaihan sa pag-unlad ng bayan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang mensahe ngayong ipinagdiriwang ang International Women's Day. Ayon sa Pangulo, ang pagiging babae ay kinakailangan ng lakas at katatagan na kapareho ng inang bayan. Dahilan anya kaya marami sa pag-unlad na tinatamasa ng bansa sa kasalukuyang panahon ay dahil sa mga di matatawarang kontribusyon ng mga kababaihan mula sa iba't ibang henerasyon na lumaban, naghirap at nagsulong ng iba't ibang mga layunin. Binigyang diin ng Pangulo na sa Pilipinas, malaki ang naging papel ng kababaihan sa paghubog ng bansa. Bulaan niya sa mga babaylan, mga babaeng katipunera, hanggang sa mga babaeng frontliners at visionary leaders, ang bansa niya ay nakapag-produce ng milyon-milyong mga kababaihang may kapangyarihan na magbigay ng kanilang kaalaman at pati na rin ang kanilang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Kaya punto ng Pangulo, nararapat lamang nakilalanin ng mga kababaihan sa mahalagang okasyong ito bilang mga puwersa na patuloy na nag-aaruga at nagsusumikap. Hinimok din niya ang kahalagahang suportahan ang kanilang mga layunin na makatutulong hindi lamang sa bansa, kundi sa buong mundo. Kasabay nito ang pagtiyak ni Pangulong Marcos Jr. na hindi titigil ang pamahalaan sa pagsisikap na palaging maisulong ang karapatan ng mga kababaihan at titiyaking tututulan ang anumang magiging balakid sa kanilang pag-unlad. Hindi anya kailanman magsasawa ang pamahalaan na isalaysay ang mga kwento ng mga kahangahangang kababaihan para magbigay inspirasyon sa isang bagong henerasyon ng mga batang babae na mag-iwan ng marka sa lipunan. Samantala, iba't ibang libreng pribilehiyo naman ang handog sa mga kababaihan. Kabilang na ang free entrance ngayong araw sa Fort Santiago, Casa Manila Museum, Baluarte de San Diego, Museo de Intramuros at Centro de Turismo Intramuros. Nagkaroon din ng libreng legal assistance mula sa Public Attorney's Office, habang umasiste naman ang Philippine Statistics Authority sa pagproseso ng kanilang kinakailangang dokumento. Babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas ang tema ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan ngayong taon na naglalayong magkaroon ng bansa kung saan ang bawat babae, anuman ang pinagmulan o kalagayan, ay magtatagumpay. May handog namang libreng sakay ngayong araw ang MRT3 at LRT2 para sa mga kababaihan. Kenneth, alas 7 ng umaga nang magsimula ang libreng sakay dito sa LRT2
para sa mga kababaihan at yan ay tumagal hanggang alas 9 ng umaga. Very much po sa free na ito. Salamat po sa pagkilala sa aming mga kababaihan. Sana weekdays para marami ang may oportunidad ng mga babae na makasakay ng libre nga. Ayon kay Light Rail Transit Authority Administrator Attorney Hernando Cabrera, ang libreng sakay ay bilang pagbibigay pugay sa mahalagang papel sa lipunan ng kababaihan. Malaking tulong din ito sa mga estudyante na may pasok ngayong weekend. Sobrang helpful nito, lalo na sa mga allowance sa mga student, ganun. Para naman sa ibang pasahero, hindi lamang ito isang libreng sakay, kundi uri rin ng women empowerment. Kaya most of the time, medyo stereotype and patriarchal yung society natin. So, even in these little ways, na-appreciate namin yung mga ganito. Nagbibigay importansya sa ating mga kababaihan since alam naman natin gaano kabigat ang dinadala sa pagiging babae. Sa MRT Free, handog din ang libreng sakay para sa mga kababaihan sa kaparehong oras. Kenneth, bukod sa libreng sakay sa umaga, ay handog din ang libreng sakay dito sa LRT2 para sa mga kababaihan. Yan naman ay mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Lumakas ang piso kontra dolyar sa huling araw ng kalakalan ngayong linggo. Nagpapatuloy ang pagtaas ng lokal na shares kasunod ng pagbagal ng inflation at ang piso ay lumakas laban sa dolyar sa huling araw ng kalakalan ng linggo. Tumaas ng 1.26% ang PSEI habang ang all shares ay tumaas ng 0.68%. Ayon sa mga eksperto, nakatulong sa merkado ang magandang resulta ng mga kumpanya at ang patuloy na pagbagal ng inflation. Tumaas ang sektor ng serbisyo ng 4.40% habang ang mga properties ay nananatili sa closing flat. Samantala, ipinangako ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na palalakasin ang public-private partnerships, kikilalanin ang mga local government units na sumusunod sa Electronic Business One-Stop Shop o EBOS at magsusulong ng mga reforma sa gobyerno. Layunin nilang dagdagan ang EBOS complaint at maglunsad ng mga bagong sistema tulad ng complaints management systems para mapadali ang proseso ng gobyerno. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas ang volume at halaga ng produksyon sa mga pabrika noong Enero 2025. Ang Value of Production Index of VAPI ay tumaas ng 4% mula sa 0.4% noong Disyembre, na pinamabilis na paglago sa paggawa ng mga produktong pagkain, basic metals at machinery. Samantala, ang Volume of Production Index ay tumaas ng 3.2% mula sa 0.4% noong nakaraang buwan. Tumaas din ang average capacity utilization rate sa sektor ng pagmamanufaktura sa 75.9% mula sa 75.6% noong Disyembre. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang libreng gamutan at job fair sa Camarines Sur. Dala rin ng Pangulo ang iba't ibang serbisyo mula sa mga ahensya ng pamahalaan. Maagang dumating sa Fuerte Camsur Sports Complex sa Pili, Camarines Sur si Rogelio para makilahok sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas program ng pamahalaan. Matindi ang pangailangan ng kanilang pamilya kaya't mahalaga para sa kanya ang mga ganitong inisyatibo ng gobyerno. Kahapon nakakuha siya ng bigas at nakapagpa-check up pa ng libre. Ang ko po sa gobyerno, maraming salamat po kasi po malaking tulong na to. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng interagency drive na ito na may job fair, pre-employment screening and advisory services, dole tupad payout, kadiwa at mga libreng serbisyo medikal. Malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na konsulta na sila sa 600, halos 600 plus na pasyente. At patuloy yan. Sa programa, higit 2,000 job opportunities ang inihandog para sa marami nating kababayan, partikular na sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps.
Alam naman natin na may time frame lang ang 4-piece program. Pero sa mga mag-exit na po o mag-graduate, andito po ang Department of Labor and Employment na willing mag-alalay sa Department of Social Welfare and Development para po doon sa daan o sa pintuan patungo sa paghahanap ng trabaho. Marami rin ang nakinabang sa libreng gamot, check-up at iba pang serbisyong pangkalusugan. So we have Derma, OB, Pedja, ENT, IM, yung internal medicine, OFTA, at saka yung mga dentist natin, no? Kung may nakita yung mga GPs of the province, then they will be referred for the specialist. Sa bawat table na ito, humigit kumulang sa 100 pasyente ang nakapagpa-check up ngayong araw. Sa mga susunod na linggo, inaasang sa ibang lugar naman darayo ang programang ito ng pamahalaan. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pulong ukol sa sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Nag-inspeksyon rin ang Pangulo sa bumagsak na tulay sa Isabela. Ilan lamang yan sa naging aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Lunes, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para tiyakin ng long-term plan ng pamahalaan para sa mga apektado ng pagputok ng Mount Kanlaon. Kabilang na riyan ang pagkakaroon ng permanenteng evacuation sites at relocation areas. Bubuuin din ang Task Force Kanlaon na pangungunahan naman ng Defense Department. Martes, pinangunahan niya ang isang sectoral meeting sa palasyo kung saan inaprubahan niya ang 700 million pesos na pondo para sa pagtatayo ng Child Development Centers o CDCs ngayong taon, partikular sa mga 4th and 5th class municipalities o mga mahihirap na bayan na walang sapat na mapagkukunan para sa basic education development hubs. Sabi ng Pangulo, nararapat lang na pagtuunan ng pansin ang edukasyon maliban sa iba pang aspeto na isinusulong ng administrasyon, lalo't edukasyon anya ang susi sa pag-unlad hindi lamang ng mga batang Pilipino, kundi maging ng bansa. Huwebes, ininspeksyon ng Pangulo ang Rice Processing System 2 sa Barangay Ipil sa Etiague, Isabela. Mayroon itong isang multi-stage rice mill na may kapasidad na 3 tonelada bawat oras na nagkakahalaga ng 48.58 million pesos at 5 recirculating dryer. Bawat isa ay kayang magproseso ng 12 tonelada na nagkakahalaga ng 18.9 million pesos. Layunin nito na mabawasan ang gastos sa produksyon at maiwasan ang pagkalugi ng mga magsasaka pagkatapos ng anihan. Sinusuportahan nito ang nasa 70,000 na magsasaka sa Isabela, Pangulo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Pili, Camarines Sur, kung saan muli niyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagtugon sa job mismatch at pagtiyak sa long-term employment ng mga manggagawang Pilipino. Nagkaroon din dito ng medical services kung saan nakinabang ang nasa 600 individual. Tiniyak niya na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na dalhin ang ganitong mga serbisyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa tayong matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers mga kababayan. At para malaman nila, mapanood nila yung mga totoong mga balita mga kababayan. Okay? So please like and share. And also, shoutout natin, nandyan po si Trinidad Lozano, Felicitas Manibog, Osborne Gislani, Joliet Sonakawa. Nandyan rin po si Jeremiah C. Guerrero, JRN, Rijak Alvarez, Ophelia Dungaya, Hilda Baldomino Pita. Nandyan rin po si Bong Yu, Urbano Costuna Rivera, Melanie Rebostes Indiano, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Junicio M. Peralta, Alicia League. Kasama rin po natin si Nelson Caravana, Dennis G. Bacani, Mercy Calatrava, and Haitsu Tike Reyes. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalataya ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayan mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon.
Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos, na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipangkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw